hanggang sa dulo. Kitang-kita sa mukha ni Dingdong Dantes ang pagmamalaki sa magagandang nangyayari sa pelikula nila ni Ravi Po na Tik-Tik, The Aswang Chronicles. Ang pagkakalam ko dito, Boss Nix, ang gumawa dito, parang 70 animators yung tumira dito or 70 artists. Hindi siya realistic para sa akin. And sobrang ambitious ng ganung workflow. Nakikita ko yung hirap ng mga artist dito, mga kawan. Ganda ng effects nila sa skin, ha? Yung nagpumorph yung mga ganda nito eh. Wow! Sumakses eh. Hello guys! Welcome sa panibagong episode ng video react ng Wonderlust Films. And on today's episode, ang kasama natin ngayon is si Boss Nix. So nakita niyo na siya sa mga dati naming reactions. Like babalik kasi busy siya ng mga nakaraan. Dahil kasi na yung project eh. Nakakaludo. So yun, ano ba yung gagawin natin ngayon sa time we react? Magre-react tayo ngayon sa hindi na bagong pelikula kasi 2012 pa siya pinalabas. So ayun, magre-react kami sa Aswang Chronicles Tik-Tik ni Direct Eric Mani. So, roll the intro! Okay, ready? Alright, so let's go! So, Mothership ang gumawa nito. Trivia. Yung Mothership, yun? After po-graduate, tapos yung office namin, doon sa dati kong pinasuhan, katabi lang namin. Kapitbahay. Hindi ba, pero nagkaka-work ba yung together? Oo, minsan nagkaka-work together kasi magkaibigan yung may-ari ng dating company namin tapos yung Madip. So yung may-ari ng Mothership is I think anak ni Mother Lily? Hindi ko sure. Please paki-fact check. Pwede mag-comment dito. Parang lang, nainatihan pa nila yung parang, naiintindihan ko yung nila, gusto nila gawin parang comics. Hindi nyo una ko napansin, kasi noon gets ko na comic style kasi yung parang ina-achieve nila ditong parang visual aesthetic. Supposedly, dapat split screen siya, di ba? Parang sa comic style. Mga panels. So dito, ang ginawa dito is parang hinatian lang ng block na line. Tapos lumalampas din yung So akala ko kasi magkaibang footage itong mukha ni Nanay, Johnny Ding Dong. Kaso nag-overlap yung face ni Ding Dong. So may off dito sa part na to ni Ding Dong kapag naka-chroma. Tapos close-up shot. So parang ang hirap timplahin. It's kasi sinasabi mo na rin. So kapag nag-shoot kasi tayo ng mga subject natin against chroma, kailangan yung ginamit natin na camera lens. Example, 85mm yung ginamit nating lens. Kailangan yung background natin i-render din natin sa 85mm na perspective. Kasi kung 85mm yung lens na ginamit sa subject, i-render mo yung background sa 24mm na perspective, ma-feel talaga siya, disconnected. And yung mga lenses kasi may specific silang depth of field. Kumaga, kapag hindi nag-match yung settings nun, parang yung blur niya sa likod, magiging unrealistic siya. So kailangan match yung settings nun, or at least aware yung mga VFX artists anong lens yung ginamit nyo dito sa scenes na to, para once na i-match namin yung background and makakuha na reference. Pansin nyo doon sa mga nag-After Effects, kung familiar kayo dun sa After Effects na ginagamit para sa mga motion graphics, VFX sa Adobe, meron doon option ng camera. So mag-insert ka ng camera, mamimili ka ngayon doon kung ano yung gagamitin mo, focal length ng camera. And meron din options doon ng depth of field na gagamitin mo. Kasi pag ganito na blindly ka lang naglalagay ng background, blur, hindi siya ganun. Kailangan meron ka reference ng actual shot. Kumbaga, ano yung ginamit yung settings dito, babe? Actually, ganyan yung ko. Minsan tinatanong kita, pag nagtatrack ako,
anong camera gamit nyo? Yan, oo. Anong camera, ilang length to, ano yung length Lens. nito, o ano yung to. Minsan, ginagawa ko yun para tama yung perspective ko sa sa tracking. Mahalaga talaga yung mga reference. And kung ikaw, director ka, make sure mo na alam din ng posting mo yung settings na maginamit yung camera, lenses, etc. Pero, Para at least meron silang reference sa real life kung ano ba yung gagawin nila dito sa VFX. Hindi yung porket tapos na, bata mo na sa post, palitan mo yan ng background, gawin mong gubat, blur mo. Yun na yan. Hindi ganun yun. Kumaga, kailangan may reference sila. Ito, bossing, ano masasabi mo dyan? ang ano ko rito yung sa akin yung masking lang dun sa likod na lalaki kasi medyo sobrang blur ata nung edge niya. Sa mga hindi familiar sa industry, hindi nila ito mapapansin. Pero kasi once na familiar ka dun sa workflow, familiar ka dun sa ginawa ko, anong process ginawa dito, makikita mo talaga yung edges ng mga artista is medyo blur siya or may feathering siya. Kagaya nito, yung sa ulo ni sino artista to, yung nasa harap. Kung mapapansin niyo yung sa ulo niya, blur na yung yung edge. Pero yung sa side ng face niya, sharp pa. Dapat yung sharpness nung nasa ulo niya ganyan pa. Same. May mga masking na sumasayaw. Tawag namin niya sumasayaw. Entirely shoot to sa green screen lang and sobrang ambitious ng ganung workflow. Tapos lahat chroma. Sobrang ambitious niya. Sobrang bigat niya. Oo. Yung buong movie, chroma po to, mga kaibigan. And I think ginawa nila yung best nila para malinis. ma-chip nila yung matapos nila yung buong project. Nang kahit pa paano, good enough yung mga bawat scenes, di ba? Kaya kudos pa rin dun. Ito, ang ganda ng treatment nila dito sa animation. Intro nung Tingnan. Yan, cut. Parang di ako ikaw direct. Ako, as a director, feeling ko nag-ano na lang din sila dun. Matagal pa kasi kapag transform nila. Papakita nila yung ito yung unang transformations kasi from animal to aswang ba to or sa tao. Kumbaga sa is decision siya na para kapabilis yung smart lang sila doon sa scene na yun. Tapos mukhang dito na lang sila nung ibang smoke. Kasi yung smoke, hindi sumasabay sa niya. Yun. Katawan ko, hindi gets na. Oo nga pala, buntis pala siya na dyan, si Lobby. Uy, nice. Ito, okay. So, yung dugo. Ito, komenta ko na yung dugo. Hindi siya realistic para sa akin. Parang talsik lang siya eh. Actually, yung itsura niya nakikita ko siya sa yung accent sensor na ginagamit. So, yung mga basically mga templated na mga stop stitch na blood splatters. Yeah. Okay lang naman yun. Kaya ka nandun yan para gamitin. Ang minsan lang kasi, napapamilyar yung ibang artist doon sa itsura. So, kami na may problema talaga. Oo, kami na may problema. Kahit ng template siya, i-adjust mo pa rin. So, yun yung siguro isang advice namin sa mga nag-aaral parang ng mga VFX. Kapag kumuha kayo ng mga templates sa mga websites, sa mga subscriptions na binabayaran nyo, make sure na meron pa rin kayong i-apply na originality dun sa template na yun. Pwedeng may paguhin kayong kulay or something, or timings, etc. para lang mag-match dun sa mismo footage na kung saan nyo siya ilalagay. Tapos ito direct, isa sa pinaka rito, mahirap para sa akin, yung aswang nakapuputubad ko nakikita nyo. Pero ang original niya sa shoot, may may tapis talaga siyang Parang nude na cycling. Kulay Trip, gano'n. Ang ginagawa rito, ang ginawa dito, tinanggal nila yung garter. Para hindi marata. Parang seamless. Para maging seamless. So kung mapapansin, daming gano'n ng lalaki din, almost laging kita yung katawan ng lalaki. Medyo mahirap yun, burahin yung kasi gumagalaw yung lalaki, marami siyang movement. Like dito sa 5C na, gaya na ito, walang chroma to, pero yun yung buburahin nila, yung garter nung lalaki, ito. Spaghetti. Di ko alam pero nag-iiba yung nila, timpla ng kulay. Inconsistencies sa grading. So by the way, isa pa sa mga pinakamahirap na linisan na chroma, siya mga ganitong bintana. Singit-singit. Na merong maninipis na rails. Mga rails. Ang isang way para gawin ito, ginagawa na lang is, tinatanggal na lang talaga yung buong window sa masking. Tapos siya na lang mag-apply ng panibagong rails. Kasi pagka
Kaya to, binutas mo siya, tapos hindi malinis. Sobrang halata niya. So, Kasi ginagawa namin sa commercials yun na, for example, mag-build ng set sa loob ng studio. Usually, minsan, kinokroma yung bintana. Pero ang pinaka-safe talaga is gawin mo siyang practical. Tapos batuhan mo lang siya ng ilaw sa labas. Kasi usually blur naman yung mga background, so hindi siya makikita. Especially sa mga ganito, hindi naman siya halata. nakikita ko yung hirap ng mga artist dito, mga kawan. Ang ganda ng effects nila sa skin. Yung nagkumorp yung mga... I think isa to sa mga money shots nila yung mga ganitong shots. Nasa trailer to, di ba? Yan, ito nasa trailer to. Ang ganda to. Feeling ko kaya off panoorin ng ibang scenes kasi yung lighting niya, iba-iba. Iba-iba. Dahil niya, may nakapatong sa kanya mo, sanga. Then may buwan, may anini yung sanga. Parang walang dumadang anino doon sa jeep. May mga parts na meron, may nilalagay sila niya. Pero alam mo na steady lang yung ilaw. Ibang-iba yung background sa mismong set nila. Pero dapat siya, di ba? Bluish na rin. Kasi dahil wala naman silang walang ilaw doon sa ano. Actually, kahit yung skin tone nga nila, dapat bluish na rin. Kasi kung yung sky mo, bluish, ayun yung moon mo ayun yung moonlight mo Kaya kung anong kulay dapat ng moonlight mo, ayun yung kulay na nagre-reflect sa skin ng mga actors. And doon sa buong scene. Saka, madilim na Madilim na, sobrang liwanag pa din, Gaya na ito. Lakas mga Twilight na to, Lakas Twilight, ganito yung scene sa Twilight. What happened, Bella? Why are you crying again? Ano masasabi mo, bro, dun sa mga slow-mo yun? Ay, parang harsh nga. Parang ang harsh ko sa... I mean, yung slow-mo, okay naman siya. Like, cinematic siya. So parang hindi siya na-execute na maayos. Ang sense kasi ni slow-mo sa amin, may i-highlight ka. Special dun sa or meron kang... Wala ka mang i-highlight na mahalaga dun sa storyline. May i-highlight ka na sobrang gandang shot. For example, sa mga superhero scenes, mag-slow mo, di ba? Kasi ang gaganda nung sequencing na yun. Basically kasi dapat intense. Pakapit ka talaga dun sa Pero dahil ni-slow mo lahat, parang anong pinapanood dahil? Parang superhero film pa to? So, just to give you an idea lang, kung bakit ba hindi nila na-pull off to. Di ko alam kung ganito talaga yung gusto nilang output. Pero... Feeling ko hindi ganyan, Dre. Kasi di ba, ang mahirap gumawa ng ganito na ang gulo ng shot. Tapos, meron kang CGI na creature. Buti nga ginawa nila hairless Mas mahirap kung may buhok pa yun. So, pansin nyo yung creatures na dito walang buhok. So, parang skin lang talaga siya. Explain boss, but usually hindi nila ma-pull off sa ganitong klaseng project. It's either kulang sa tao or kulang sa oras. Kasi in deadline andyan na. Tapos, konti lang yung artist. Yan yung medyo dyan. Ang pagkakalam ko dito, Boss Nix, ang gumawa dito, correct us kung mali yung info, pero parang 70 animators yung tumira dito or 70 artists yung gumawa dito within span of 2 years. So ayun, tapos na namin panoorin. Overall, Boss Nix, ano masasabi mo dito sa movie na to? Pakiramdam ko na maikli yung oras ng mga artist para doon sa yan. Pero hindi talaga lumapat. Kahit sabihin natin, yung technically, sinut siya yung buong yung buong movie sa chroma. Pero nung ginawa na, makikita mo kung ano yung CG part. Hiwalay yung ibang backgrounds Gusto ko yung idea na trinay nila na gawin tong buong project na to ng chroma. Na-hype kasi yun, di ba? Ang ganda daw. Ganyan, technically. Kaso sobrang ambitious niya na kung hindi mo talaga, hindi ka mag-prepare, like wala kang oras na ibibigay. Like sobrang hirap niya i-pull off kasi imagine mo, almost 2 hour shot yung i-chroma, i-cleaning mo. And bukod doon, may iba ka pang VFX shots, di ba? Yung mga CG creatures pa. Kung nakita niyo, nahiwa yung mga monster, mahirap po yung gawin. Mahirap yun, maoras yun. Kaya kudos ako sa mga artist dito. Trinay pa rin nila yung best. And I'm sure trinay nila yung best nila. Napuyat yung mga yan. So, yan kayo mga gusto pa naming i-react. Mga direct, kung nakikinig kayo, mga artists, kung meron kayong gusto pa react sa amin or kung gusto yung mag-guest sa amin, let us know, message nyo lang kami
para mas ma-explain nyo yung workload na ginawa nyo sa mga projects na katulad nito. So yan, see you on our next content. Subscribe, comment, and like. Bye! Guys. Ano siya?